Anong deception na ito? Because the devil, ipupush niya yung sarili mo na maniwala doon sa mali. While the Holy Spirit is now separating His own people, bringing them into doon sa presensya ng Diyos every day. Kaya sinabi ng Panginoon, ito ay prophecy during the time na hindi pa namamatay si Jesus. Nung sinabi niya, upon this rock, I will build my church. In the book of Matthew. So, ang Panginoon, makinig kayo mabuti, the rapture, the purpose of the rapture is to take the church. 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 Ibig sabihin, church is the dwelling place of the Holy Spirit. Ito ang dahilan kung bakit magkakaroon ng rapture because buong mundong ito ay wawasakin ito ng Diyos sa pamagitan ng sunog. Judgment of God. At nakikita na natin yan. Sabi ko nga, ako'y naniniwala, hindi magtatagal, magra-rapture ito anytime. Why? Kasi mga tao sa ngayon, tingnan nyo man ang flow ng buhay ng tao ngayon, they love the things of the world. Mga pastor ngayon, maraming pastor na hindi totoong anak ng Diyos. Mga passive sila. They preach more about to benefits from the people, magkaroon ng pera. Habang itong mga tao naman, they love the things of the world, they love money, money, money. So ang isip nila, ang investment nila is para sa mundong ito, para sa kanilang sarili. Hindi nila, wala silang naiintindihan na sinasabi ng Diyos that even your wealth will be as witness against you on that day of the judgment of God. But thank God, para sa mga tunay na anak ng Diyos, this is a good news for you. Bakit? Kasi kung ikaw ay church, you are the dwelling place of God. You become the habitation of God by the Holy Spirit. Ito ang dahilan kung bakit si Kristo ay dumating siya in the human body to reconcile sinners to God. O kaya ang tao walang dapat ipagmalaki. Kapag ang Diyos iniligtas kanya, then you have to rejoice. Wala kang pwedeng dahilan. Kaya nga, sabi nga ni Paul, I die daily. Araw-araw binibilang ko ang aking katawan na nasa katayan, nasa slaughterhouse because I don't take any reservation of my flesh. Iyan ang tunay na anak ng Diyos. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ano itong church na ito? Hope Church. But now, ito ay bawat lalaki at babae na kinahabagan ng Diyos, kinaawaan siya ng Diyos. Hindi dahil magaling ka kung sino mang tao ay gusto mong tuklasin ng Diyos using your own human wisdom, you are failure. Walang taong makakaunawa sa Diyos. No amount of the wisdom of this world. Kaya sinabi ng Panginoon, no man understandeth God. Mapalad ka kapag ka naawa ang Diyos sa iyo. Mapalad ka. Kaya ako'y naglilingkod sa Diyos dahil iniligtas ako ng Diyos. Hindi ako naglilingkod para ako'y iligtas ng Diyos. Naglilingkod ako sapagkat iniligtas ako ng Diyos. Bakit ako iniligtas ng Diyos? Dahil naawa ang Diyos sa akin. Wala akong galing. Salamat sa Diyos. Kausap ko yung ilang mga kaibigan natin, mga American preachers. Sabi ko, I have to thank God. I am rejoicing. Because God has chosen me and you. In such a time as this, in these last days, sinama tayo sa bilang ng Diyos. Kaya sabi ko, don't waste your time. Don't waste your time. If you have the Holy Spirit, then the Holy Spirit will always ignite that body. The Holy Spirit will always mobilize that body to fulfill God's mandate and agenda for the world. Hindi pwedeng umasa sa kapwa yan. There is none understanding, there is none that seek it after God. Makinig kayo mabuti. Ano ang kalagayan ngayon ng Diyos, ng tao, ng mga anak ng Diyos?
Upon this rock, makinig kayo mabuti, gusto ko ituro ito sa inyong mga anak ng Diyos, sapagkat kung hindi ka tunay na anak ng Diyos, wala kang maintindihan, walang effect ito sa iyo. Ang buhay mo'y manatili na inutil at walang silbihan. Because you refuse to repent and you rejected the sacrifice of the body and the blood of Jesus Christ. So para ito sa lahat ng mga anak ng Diyos. And I see also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Pero kung ikaw naririto ka at hindi ka pa anak ng Diyos, God is giving you the opportunity na ikaw ay maging church ng Diyos. The church of Jesus Christ is not malignant. The church of Jesus Christ is a militant church, not a malignant church. Walang hindi inutil ang church ni Jesus Christ. The church of Jesus Christ is a militant church. Bakit itong gagamitin ng Holy Spirit? Especially in these last days. To declare the glory and the power of God. To tell to the whole world that the judgment of God is about to come in this world. Itong church na ito is the voice of the Holy Spirit to tell to the people, repent and be transformed to God. Sa iyong pamilya, yun din ang iyong sasabihin. Hindi mo sila himasimasin. Repent because Jesus Christ is about to come. And you are destined for eternal damnation in the lake of fire. At ang tayong pag-asa mo lamang dito is for you to be accepted by the beloved. Kapag naawa ang Diyos sa iyo. Kaya hindi ako pwedeng tumigil, hindi ako pwedeng manahimik. Kaya pag pastor ka, lingkod ka ng Diyos, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Kung ikaw ay tamimik ka, tinutil ka. No, that is not the church of Jesus Christ. The church of Jesus Christ is on fire. Hindi ka papayag ng anak mo papuntang impyerno. Alam mong sintinsyado yan. Alam mo ng anak mo, hindi totoong ligtas yan. Alam mo yan. Maliban lang kung ikaw ay hindi rin ligtas. Para malalaman, ang sinumang tao na hindi sumusunod sa Diyos, walang Holy Spirit, hindi anak ng Diyos yan. Hindi anak ng Diyos. As a church, you are there. Kung ikaw kapatid ka o magulang ka, you are there to destroy the works of the devil. You are there to deliver your children from the captivity of Satan and the deception of this world. I see also unto thee, thou art Peter, upon this rock I will build my church. And the gates of hell, meaning the powers, the authority of Satan, the authority of the demons, shall not prevail. Ibig sabihin, hindi pwedeng manaig sa iyo anuman ang kayamanan ng mundo. No. No. Hindi ka pwedeng makontrol ng kayamanan. Hindi ka pwedeng pigilin ng tagumpay. Hindi ka pwedeng pigilin ng kahit ano pa man. The Holy Spirit is there. No amount of powers of the enemy can stop the Holy Spirit to manifest the power of God. Ito ang tunay na church. So Jesus Christ will take the church on fire. Yung naglalagablab, ito yung tunay na church. At habang naghihintay ang oras na yan, anong gagawin ng Holy Spirit? The Holy Spirit will mobilize the church, male and female, to declare the power of God, to set the people free, to bring the people to salvation, to heal every sickness and every disease. Maaaring sabihin mo, ay paano may mga problema?
expect that. Maging si Jesus Christ, every day sa buhay niya sinisiraan siya. Pero anong sinasabi ng banal na kasulatan? In the book of Micah, therefore, I will look unto the Lord, and I will wait for the God of my salvation, and God will hear me. God will hear me. Therefore, I will look unto the Lord. I will call for the God of my salvation, and my God will hear me. Kanino ka lalapit? Diyos. Nasa iyo ang Holy Spirit, tawagin mo ang Diyos. Wait upon God. At anong sinasabi ng Diyos? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. We are in the end times. Don't love the world. Don't love the world. Don't love the things of the world. Don't love the wealth of the world. Love Jesus Christ more and more. Micah chapter 7 verse 8. Anong sasabihin? Yung mga tao na nag-aalipusta sa iyong sarili, rejoice not mine enemies. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord, He shall be the light unto me. Iyan ang sinasabi ng Holy Spirit if you have the Holy Spirit. Maring sa ngayon, God is telling you. Ano ang response if you have the Holy Ghost? I will bear the indignation of the Lord where I have sinned against God. Until He goes. Tingnan nyo yan, verse 8, verse 9. Ayan na. Until He plead my cause and execute judgment for me. The Holy Spirit will always there to comfort. Dahil wala kang, hindi ko pwedeng ipaasa sa iyo ng Diyos. Ano ang kakayahan mo? No. The Holy Spirit will always point you to the finished work of Jesus Christ. Your victory is in Jesus Christ. And greater is He that is in you that is in the world. Bakit ganoon? Doon sa inyong school, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, if you are the church of Jesus Christ, hindi ka nandun para kumita ka ng pera. Oh my God! Nandiyan ka hindi para mag-aral lang. Nandiyan ka to declare the majesty and the power of God para palayain ang mga tao na yan mula sa pagkakalibin ni Satanas. Ikaw ba yan? O ikaw'y bihag? Jesus is coming. Huwag yung ikaw pala atin ka lamang. No. Don't be an attender. Huwag kang attender lamang. Be a discipler. Be a discipler. Hindi sapat na ikaw pagtagadalo. Hindi ka iniligtas ng Diyos na tagadalo. Niligtas ka ng Diyos para maging warrior ka ng Diyos. Iniligtas ka ng Diyos upang gawin niya ang kanyang gustong gawin. Iniligtas ka ng Diyos para ilagay ang kanyang kapangyarihan sa iyo to fulfill the mandate of God. And execute His judgment for me. He will bring me forth to the light, and shall I behold His righteousness. And she that is my enemy, shame shall cover her, and her life will be like mire on the streets. Sila ay gagawin ng Diyos na lusak lang. Putik na lamang sila. So, are you the church of Jesus Christ? Is there any attack of your life?
Rejoice. Rejoice. Huwag mo lang banggitin kung ano yung mga atake sa iyo. You to rejoice the Lord. Testify God, testify God, testify God, testify God. Don't testify about the circumstances. No! You are an overcomer. Because greater is He that is in you than he that is in the world. What is in you? The Holy Spirit. The Holy Spirit is inside of you. Live according to the standard of God. Kung hindi ka man makapag-asawa ngayon, huwag ka mag-alala. Pag-rapture, kasalan nito. The grand marriage of the Lamb. Anong gusto mo? Yung kasalan lang na kinakasal ka ng pastor? Yung kasalan na si Jesus Christ mismo yan? Anong sabi ng Diyos? Yung mga taong nanlalait sa iyo. Kaya huwag kang apektado dyan. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang apektado dyan. If you have the Holy Spirit, then you are an overcomer. Mga young people, sa inyong mga school, kayo'y nilagay ng Diyos sa mga eskwelahan yan. For what purpose? To manifest the power of God. You have the Holy Spirit to set the people free, to deliver them from the bondage of Satan, and bring them into the kingdom of Jesus Christ. Kaya ang challenge ko, bakit naman ako galing sa madilim na buhay? Is there anything that is impossible with God? Nothing. Nothing. Kailangan lang magbago ka na. So that Jesus Christ will give you the Holy Spirit. Kayong mga estudyante, mga magulang, mga negosyante man kayo o nagtatrabaho, you are not there to earn money. You are there as the church of Jesus Christ. Are you the church of Jesus? Ilan sa inyo dito yung church of Jesus Christ? Alam niyo ba kung ano church of Jesus Christ? Ephesians chapter 2, you become the dwelling place of God. Yung mga kasama mo, pati may-ari ng kumpanya, tirahan ng demonyo. You are so blessed dahil pinili ka na tirahan ka ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, mas mapalad tayo kaysa sinumang presidente. Mas mapalad tayo kaysa sinumang mga mayayaman sa mundo. Why? Hindi sila pinili na tirahan ng Diyos. Ikaw ang pinili ng Diyos na tirahan ka ng Diyos. Why? To bring transformation and manifest the glory of God. Maaaring tatanungin niyo ako, paano yung pera namin? Huwag kang mag-alala. Kung ikaw'y karapat-dapat, bakit hindi naman ibibigay ng Diyos? Kung karapat-dapat ka, bakit hindi ka bibigyan ng wisdom ng Diyos? To connect? Hindi ko sinasabi na maghintay ka na lang mahuhulog sa langit. Ang inihulog mula sa langit, walang iba kundi si Satanas at mga demonyo. Ngayon, kung maghihintay ka ng mahuhulog sa langit, delikado yan. But God will give you the divine connection. Halimbawa, nasa construction ka, bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Anong mangyayari yan? Marahil may lalapit sa iyo, gusto magpagawa. Kontratong mo na yun, personal mo na kontrata yan. Dati-dati, tagapukpuk ka lang, tagahalo ka lang. Ngayon hindi na. Ipagkakatiwala sa iyong isang kontrata. So ito yung mga wisdom ng Diyos. This is how the Holy Spirit moves. Anong sabi ni Paul? I consider my life as in the slaughter, for I die daily. Pagkiklik kaya. Hallelujah. Ayan o, through Him, makinig kayo mabuti. Ilan sa inyo dito mga anak ng Diyos? Through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives in you. Wait, makinig kayo mabuti. Sinong nakatira sa iyo? Diyos. Sinong nakatira sa iyo? Diyos. Hindi ambition mo. Hindi personal na ambition yan. Hindi ambition ng tao. Hindi ambition dahil may pinag-aralan ka. Hindi ambition dahil mayroon kang minimiti sa iyong hinaharap.
ang inilagay ng Diyos sa iyo. Tirahan ka ng Diyos. Pag ikaw tirahan ka ng Diyos, is more than enough compared to the whole wealth of this world combined. Do you have the Holy Spirit? Ang Holy Spirit ang magdadala sa atin to present us to Jesus Christ. Mula ngayon, I advise you, kayong mga tagadalo-dalo lang, tigilan yan. Huwag kang maging attender ka lamang. Be the church of Jesus Christ. Be the dwelling place of God by the Holy Ghost. Let the Holy Spirit mobilize your life, your body, your mind, every part of your body. Let the Holy Spirit do the purposes of God in your life. Hindi ba kayo, pagka kayo nagtatrabaho, napapagod na kayo, may pabanding-banding kayo? Makipagbanding kayo sa Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, makipagbanding ka sa Diyos. Your whole family, buong pamilya, makipagbanding kayo sa Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, makipagbanding na tayo sa Diyos. Gusto ko sabihin sa inyo, nung ikaw ay iniligtas ng Diyos, hindi para magkaroon ka lamang ng kikitain. God has in store more than what you think and imagine. That's the Holy Spirit. As it is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yan ang aking buhay. Anong buhay mo? Diba you are preserving your body? If you have the Holy Spirit, only God will preserve you. But for me, I considered my life every day being killed, always in this slaughter. Oh, hallelujah. Bakit? Jesus Christ might be glorified. Jesus Christ might have the preeminence. I-grab mo yung opportunity na ikaw ay kasama ka sa pagdala ng last baton ng Diyos. Be part of the carrying of that baton with the fire. Malapit na. Ako'y naniniwala kung malapit na. Any time from now, when the numbers of the Gentiles is completed for salvation, magra-rapture kagad-agad yan. Agad-agad. Magra-rapture. Ano ang dapat na gawin mo? Makinig kayo mabuti. Ang gagawin mo ngayon, you have to love Jesus. The Holy Spirit will always inspire you to love Jesus Christ more and more. To crave for His Word. To love the Word, the people, the unbelievers. To give that body for the people. That's the work of the Holy Spirit. Yan ang tunay na church. At makikita natin ano bang pinagagawa ngayon ng Diyos. Luke chapter 4, verse 18. Listen, bawat isa sa inyo, hindi being sabihin na apostol lang o pastor, hindi. Lahat ng mga anak ng Diyos. The Spirit of the Lord is upon me. Because He hath anointed me to preach the gospel. Saan? Ikaw na estudyante ka, God has given you the Spirit of God, the Holy Ghost, to preach, to implement the Word of God. Kayong nasa mga trabaho at mga opisina, nandudong kayo, you have the Holy Ghost. Bakit kayo mabuti to preach, meaning to implement the Word of God. Ano ang kailangan ng mga tao? The blind must see. Those who are in captive shall be delivered, shall be released from the prison of the deception of money and the devil and the possession of this world. Let your body be mobilized by the Holy Ghost. Alam mo kung hindi, without the Holy Spirit, bibihagin ka niyan. Anong sasabihin sa iyo? Sa school? Hindi ka pwedeng umabsent kahit linggo. Anong sasabihin ng trabaho mo? Sasabihin ng demonyo doon sa may-ari ng kumpanya mo.
Hindi ka pwedeng umabsent paglinggo. Sino may sabi nun? Yung boss mo. Sino nagtulak sa kanya? Yung demonyo. Dahil alam niya na ikaw ay papalapit na sa Diyos. Ayaw ng demonyo na ikaw ay maligtas ka. Ayaw niya. Ayaw niya. Sabi ng demonyo, mas mahalaga yung mayroon kang certificate. Ang tanong ko ngayon, ano ang gusto mo? Certificate or Holy Spirit? Anong gusto mo? Certificate na papel o Holy Spirit? The Church of Jesus Christ, empowered by the Holy Spirit,